Si Coco ay isang explorer na robot ang napadpad sa mahiwagang gubat ng Fantastica. Kasama ni Vic at ng magkapatid na oso, ang buong grupo ay sama-samang prinotektahan ang maalamat na bagay na tinatawag na Golden Antlers. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Fantastica, A Bunny Bear's Adventure. Nagsimula ang pelikula sa isang robot na si Coco, at tinitignan ang looban ng isang kuweba, habang nakikita naman ito sa tablet ng mga researcher. Pinilit nito na makapasok sa siwang at inireport na may natagpuan daw siyang kakaibang bagay. May lumipad naman na bolang drone ang nag-scan ng buong paligid, habang yung pulang robot ay nilapitan yung bato na may mga sinaunang marka. Nagulat ang mga researcher na baka ito daw yung link nila sa mga nakaraang Deer Tribe ng Fantastica, sabay inutusan yung drone na i-scan yung buong bato para masuri nila ng mabuti yung imahe. Pagkatapos noon, unti-unting bumabagsak yung mga bato sa kisame kaya nagmadali yung mga robot na makaalis sa delikadong kuweba. Pagkalabas naman niya, may dumakip sa kanyang masamang loob na kawatan at sumigaw yung propesor na protektahan daw nito yung mapa. Lumabas muli yung drone na siyang tumama sa muka ng kalaban, kasabay ng pag-activate ng booster protocol ni Coco at nag-transform para makatakas. Samantala, hinahabol sa gubat ng magkapatid na oso si Vic dahil ayaw nilang hayaan itong pumutol ng mga puno sa lugar. Pagkatapos ay naengkwentro ng bida yung pulang robot at nagtataka siya kung bakit ito sumasabay sa kanya. Parehas na ngayon silang gumulong sa burol kaya naabutan na sila ngayon nila Briar at Bramble. Nakabuntot rin pala yung mga kawatan kanina at sinubukan na muling tumakbo ni Coco, pero pati si Vic ay nahila rin sa pagtakas niya. Tinitira din sila ng isang kalaban ng kakaibang yelo sa daanan, pangalawa ay nagpalipad ang isa ng cybernetic na kamay sa ere na ngayon ay humahabol sa kanila. Sumabog ito sa lupa na siyang paghagis ng dalawa, pero matagumpay naman silang nakatakas sa mga kaaway. Sumunod ay nagre-reboot muli ng kanyang system si Coco, at nung nagkamalay siya, inaayos na pala ito ng bida sa kanyang lamesa. Dumating naman yung magkapatid na oso at natutuwang yakapin ni Bramble ito dahil maayos na ulit ang bagong kaibigan. Pagkatapos ay nagpakilala yung robot bilang si Coco, isang exploration and archaeological robot. Ilang sandali, kinabit na ulit ni Vic ang mga dating nasirang parte nito at ramdam na ngayon ng robot ang panibagong sigla ng kanyang system. Nagkwento rin si Coco ng tungkol sa hinahanap ng grupo niya na isang Golden Antlers ng Deer Tribe. At nung narinig ito ni Vic, nagboluntaryo agad ito na samahan yung robot bilang isang explorer din daw. Pumunta sila sa isang ekspertong kaibigan tungkol sa mga sinaunang Deer Tribe, at nagkwento ito ng isang alamat tungkol sa isang hunter dati na nawawalan na ng malay sa gitna ng snow. Nang bigla namang may nagpakita daw na golden deer sa kanya, at itong mystical creature ay binuhat siya sa likod para dalhin sa mas ligtas na lugar. Sinasabi nila na pagkatapos ng winter ay nag-iwan ito ng isang pares ng Golden Antlers, at yung mga naging ninuno ng hunter ay siyang naging Deer Tribe din ng Fantastica. Dinagdag niya na ang mural ay ang unity ng mga deer at mga tao, at sa baba nito ay ang migration ng Deer Tribe papasok ng Fantastica. Kinabukasan, nagpunta ang grupo sa tingin nila ang dating tinatawag na Mysterious Forest gamit ang sasakyan, hanggang sa marating nila ang isang matayog na bundok at naglakad mula dito. Pagkatapos ng malayong paglalakbay, natatandaan na ni Bramble ang dati nilang naging tirahan ng kapatid. Sumunod ay naalala din ni Briar na yung dating nahulog sila sa butas, at may tumulong sa kanilang lalaking nakasakay sa deer, na may trinkets ng asul na mga balahibo. Ilang sandali, natagpuan na nila ang abandonadong village ng mga Deer Tribe, at namangha ng sobra dito ang mga bida. Pumasok na ngayon sila sa loob ng kuweba ng yelo, at sinabi ni Coco na mahigit 2 milyong taon nang nabuo ang mga ito, simula pa nung Ice Age. Nagtataka naman yung robot kung paano lumulutang sa loob ng yelo ang mga simbolo, kaya inilabas niya ang kanyang drone para basahin muli ang mural at nalaman ang kasagutan. Sumunod ay inayos niya si Vic sa isang posisyon at sinabing wag daw siyang gagalaw, at naglabas siya ng solar panel para tumalbog yung sikat ng araw sa iba't ibang refleksyon. Pagkatapos tumalbog yung ilaw sa ulo ni Vic, itinuro nito ang kanilang susunod na destinasyon kaya pinasok din nila ito. Sa loob, ay isang napakalawak na mga daanan papunta sa isang altar, at nung marating nila ito, isang kakaibang yebe ang may bagay sa loob. Ipinaliwanag ni Coco na isa itong mapa na magtuturo sa kanila kung nasaan daw yung Golden Antlers. Sorpresa namang may lumilipad na cyborg arm ang sinira ang pinaglalagyan ng mapa. Sabay nagpakita yung mga kawatan na kukunin daw yung artifact.
Pinulot ni Briar ito at nagmadali yung grupo na tumakas, kasabay ng pagdulas nila sa yebe palabas ng silid. Hinabol sila ng dalawa na may ice skates bilang sapatos, sumunod ay naglabas yung babae ng lumiliwanag na tali at muntikan pang matamaan nito si Briar. Hinila ng kalaban ang sandata na nagsanhi ng pagguho ng tipak ng yebe sa daan, buti na lang ay ligtas na nalagpasan nito ng oso sa paglundag niya. Nagpatuloy ang habulan para sa mapa at nagagawang ilagan isa-isa ni Vic ang mga yelo sa daanan, kabilang na rin yung butas na matagumpay niyang nalusutan. Sa may dulo, naabutan sila ng mga kaaway pero dumating ang magkapatid na oso, at sinira ang pader hanggang makarating sila sa kabila nito. Hindi inaasahan na natagpuan na rin nila sa wakas ang maalamat na lugar ng Fantastica, pero ang mga kalaban ay walang tigil pa rin sa paghabol sa kanila sa may gubat. Ang cyborg arm ni Pounder ay pinasabog ang lupa kaya tumalsik si Coco, at nakuha nung babae itong robot. Ayaw ibigay nito yung mapa kaya inihagis siya sa ere at susuntukin na sana ni Pounder ito. Sorpresa namang may nagligtas sa kanya ng isang di kilalang estranghero, sumunod ay napapalibutan na pala sila ng mga residente ng tribo. Meron namang isang batang babae ang nagpakita kay Vic na siyang ikinasigaw niya, sabay bumalik na rin si Coco nang ligtas sa grupo. Inatake na muli sila ng yelo, at sumugod rin yung babae na kalaban gamit ang pinagkakatiwalaang sandata nito. Mabilis yung estranghero, at matagumpay niyang naiilagan ang atake ng mga kaaway. Ginamit ng bida yung malaking bulaklak para tirahin ng tinta yung kalaban. Sumunod ay ginamit din yung pana niya para sirain yung sandata nung babaeng nakaaway. Dahil dito, umatras na muna sa laban sila, at nawala na rin yung tumulong sa grupo na ipinagtaka ni Briar. Kakaiba yung gubat at wala silang mahanap na makakain dito, hanggang makakita si Coco na akala niyang prutas, pero nagulat ito na isa pala itong mata. Tumambad sa kanila ang isang higanteng slug, sabay tinapunan sila ng slime nito. Nakakita din sila ng akala nilang raspberry, pero nung kinuha ito ni Bramble, bigla itong nagkapaa at lumakad sa braso niya. Lumipad ito sa ere at may sumabay din ng iba pang lumilipad na mga prutas sa puno. Samantala, nagdilim ang langit kasabay din ng pagbaba ng liwanag na ang dala ay yung mga kalaban kanina. Balik ulit sa grupo, hinahabol na ngayon sila ng isang malaking insekto at inaatake din ito si Vic. Lumundag ito pagkatapos na siyang naghagis sa mga bida para mahulog at gumulong sa ibaba. Napalibutan na ngayon sila ng mga bulaklak na naglalabas ng mga pollen, at natuwa si Bramble sa kanyang nakikita. Yun nga lang, dumami ito at dumidikit din sa kanila, na siyang nagpapalutang ngayon sa buong grupo. Dumating sa eksena yung misteryosong babae kanina at ginamit ang kanyang plauta para patulugin muli ang mga bulaklak, na siyang nagpalaya din sa lahat. Sumunod ay nagpakilala yung tagapagligtas nila bilang si Naya, at binanggit na ang mga balahibo ay galing pa sa kanyang lolo. Natuwang sinabi ni Bramble na yung lolo niya ang nagligtas sa kanila dati, pagkatapos ay sinabi ng puno daw kay Naya na uulan daw mamaya. Hindi ito pinaniwalaan ng robot dahil ang mga puno daw ay walang utak at bibig para gawin yun. Ilang sandali, naglalakad sila sa gitna ng ulan, sumunod ay nadaanan din nila ang umiilaw na mga kabute sa gubat. Lumundag-lundag din sila sa mga sobrang laki na mga bulaklak at ang huli ay sumakay sila sa malaking berdeng platypus na tumalon sa harap ng bahaghari. Kinabukasan pagkagising nila, napansin ni Bramble na walang malay si Coco kaya pinindot ni Briar ang button nito sa likod. Tinanong ni Naya kung anong nangyayari sa kanya at nagpanik yung robot na may kumuha daw ng mapa. Si Vic pala yun na ngayon ay nagmamadaling tumakbo para mapuntahan ang lokasyon kung nasaan ang Golden Antlers. Hindi inaasahan namang nabunggo niya ang mga kawatan at hinihingi na sa kanya ang mapa na hawak. Gumawa siya ng paraan para matakasan si Pounder na nasa harapan niya, at habang tumatakbo, may humila sa kanyang kamay sa likuran. Nagtaka siya kung ano kaya yun. Sumunod ay bumagsak siya dahil sa paa na nagpakita sa likod din. Sa huli lumabas sa portal ang isang kamay na kumuha ng mapa at napansin niya yung boss na nakuha na pala yung gamit niya. Dumating sila Briar na papunta sana sa kalaban pero humarang ang mga kawal at nagpasabog ito ng makapal na usok. Kinumprante na ngayon si Vic ng grupo tungkol sa ginawa niya at nagalit din yung robot na sinabing sinungaling daw siyang tao. Nagalit si Vic at ang rason niya ay kung makukuha lang niya ang Golden Antlers, ay maiiwan na niya ang dati niyang miserableng buhay. Sinubukan ng grupo na habulin ang mga kawatan, pero sinabi ni Naya na sinira daw nila yung Moon Bridge kaya hindi sila makatawid. May nagpakita namang isang malaking ibon sa harapan nila na ikinatakot ni Bramble, pero binanggit ng babae na huwag mag-alala dahil kaibigan niya daw ito.
Sa wakas, narating na ng mga villain ang tinatawag na Antler Valley, at sa sentro nito ay yung maalamat na Golden Antlers ang nakalutang. Sa sobrang tuwa, tumakbo dito ang isang kawal pero misteryosong na-teleport siya sa kabilang panig ng lugar na ipinagtaka ng lahat. Ipinaliwanag ng boss na ang Golden Antlers ay nag-produce ng gravitational field na nagagawang magkaroon ng spatial warping. Naglabas na ngayon siya ng kanyang device at ginawa niya ang paraan para ma-solve ang problema tungkol sa phenomena na ito. Dumating ang mga bida na sinubukan pigilan sila na siyang pagharang sa kanila ng mga kalaban. Si Pounder ay naglabas ng armor ng katulad kay Iron Man na kumokober sa kanyang katawan, sabay inatake agad ang natatakot na si Bramble. Si Briar naman ay pinapaulanan ng mga bola ng yelo, habang tumira ng laser ang armor nung isa kanina. Kinumpranto ulit ng kalaban na babae si Naya at nagagawa namang ilaga ng bida ang kanyang mga atake. Napansin ng isa na nawawala yung robot, kaya nung makita nila si Coco sa burol, binuhat ni Pounder ang isang malaking bato sabay inihagis ito doon. Dahil dito, tumalsik sa ere yung robot pero buti na lang ay sinagip siya ni Vic na nakasakay ngayon sa malaking insekto. Samantala, busy sa pag-compute ang boss sa kanyang device at ilang sandali, pinalutang niya ang gadget at binuksan nito ang isang lagusan para makapunta mismo sa altar ng Golden Antlers. Sa huling sandali, inihagis ni Vic si Coco para makapunta doon, at napadpad ang robot sa isang dimensyon kasama ang kalaban. Mahahawakan na sana niya ang mga sagradong antlers, pero lumutang sa kanya ang drone na naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Balik sa bida, ginamit nila ang mga bulaklak para tirahin ang mga kawal, at ilang sandali, napalibutan ang mga ito ng mga pollen sa ere. Ginawa ni Coco ang lahat para pigilan yung boss na makuha ang antlers, pero inatake siya nito at tinangay siya ng malakas na hangin pagkatapos. Sa wakas, napasa kamay na nung kalaban yung mga Golden Antlers, kasabay na rin ang pagdilim ng buong kapaligiran. Sumunod ay naubos din ang lahat ng mga halaman sa paligid na ikinalungkot ni Naya, at unti-unting sumasabog ang lupa sa ilalim nila. Tumakbo sila papunta kay Coco at muntikan pang mahulugan ng bato itong si Vic. Nagkaroon ng panaginip yung robot kung saan lumulutang siya sa isang dimensyon na napapalibutan ng iba't ibang mga gamit. Nandito rin si Naya at binanggit na kapag nasa peligro ang mundo, patunugin lang daw ang conch na ito para magpakita muli ang Golden Deer at iligtas tayong lahat. Ginawa ni Coco ang lahat para maabot yung conch, at nung makuha niya ito, nahulog siya sa bangin pero nasagip naman kaagad siya ni Vic. Sinabi ng robot na kunin daw niya yung conch at patunugin ito para mailigtas silang lahat. Sumunod ay ginawa nga iyon ng bida at pinatunog yung shell, at lumiwanag yung Golden Antlers na umabot hanggang langit. Misteryo namang lumulutang na ito mag-isa sa ere, kasabay ng unti-unting pagbabago nito na nagiging maalamat na Golden Deer sa harapan nilang lahat. Nang lumapag ang mga paa nito sa lupa, dahan-daang nagbabalik muli sa dating buhay ang mga lantian, kasabay ng pagbangon muli ng mga iba pang Golden Deer sa buong lugar. Lumipad din ang mga ito sa ere at dumaan sa itaas nila, na siyang pagtawag ng mga ito sa maalamat na Golden Deer. Matigas ang ulo ng boss ng mga kalaban at sinubukang harangin ang mga ito. Pero nung hawakan niya yung mga antlers, lumagpas lang ito sa kanya sabay na alala rin niya ang kanyang mga nakaraan nung bata pa siya. At dahil nagpatuloy sa pagtakbo ng mga Golden Deer, bumalik muli ang sigla ng buong mundo, kasama na rin ang pagkabuhay ng mga puno. Ganun din sa ilalim ng tubig, bumukadkad muli ang mga lilis at sabay-sabay na lumundag ang mga ito sa pampang. Naging berde na muli ang buong kagubatan at namangha ng sobra dito yung bida. Natapos ang pelikula na nagpakita muli ang kaibigan nilang robot na lumulutang kasama ng mga puting hayop na ikinatuwa naman ng lahat. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.